In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market, ang mga latest announcement ni Trump about federal tax sa US, ang ginagawa ng strategy na pagbili ng Bitcoin, ng tuloy-tuloy na sinasabi ng ibang analyst na they are synthetically having Bitcoin, at yung price action ni BTC at ang mga kailangan nating makita para ma-maintain ang bullishness nito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sa malalim na usapin ng buwis, April 27 kahapon sa Truth Social, buong tapang na sinabi ni President Trump na oras na tuluyang makumpleto ang kanyang blanket tariff program, ang federal income tax will be substantially reduced. Posibleng zero pa raw at bibigyan ng pinakamalaking discount ang mga kumikita ng mas mababa pa sa $200,000 kada taon. Ang kapalit, ang bagong tinatawag niyang External Revenue Service. Ibig sabihin, imbes na IRS ang mangolekta ng tax mula sa sahod ng mga Amerikano, makukuha ng gobyerno ang panggastos nito mula sa import duties na babayaran ng ibang bansa para makapasok ang kanilang goods sa US market. Parang balik sa Gilded Age bago pa ipinataw ang permanent income tax noong 1913. Ayon sa research ng accounting automation firm na Dancing Numbers, kung matutupad ang modelong ito, ang average American ay makakatipid ng $134,809 sa lifetime tax payments. Pag sinama mo pang burahin ng iba pang wage-based taxes gaya ng Social Security at Medicare payroll levies, maaaring umakyat sa $325,561 ang lifetime savings ng bawat individual. Kung ilalagay natin yan sa mas malaking frame, pwedeng tumaas ang disposable income ng karamihan at kapag dumami ang hawak nilang cash, lumalakas ang posibilidad na pumasok yon sa investment markets, stocks, real estate, commodities at syempre cryptocurrencies. Sa teorya, bullish ito sa asset prices dahil mas maluwang ang bulsa ng retail at mid-income earners. Pero mahalagang tandaan, noong April 2 pa lang pumirma na si Trump ng executive order na naglalatag ng 10% baseline tariff sa lahat ng trading partners at reciprocal na mas matataas na duties depende sa kung gaano kataas ang tax ng bansang yun sa US exports. Simula noon, ilang ulit nang nag-flip-flop ang White House sa eksaktong rates ng timetables. Ang resulta, sumirit ang bond yields, nag-spike ang market volatility at kaliwat kanan ng pintas mula sa mga ekonomista na nagsasabing hindi raw ganon kadali i-replace ang 2 trilyong pagkukunan ng federal revenue gamit lang ang custom duties. Kung sakaling magpatuloy ang policy whiplash, medyo mapanganib para sa risk assets kahit may dagdag disposal income dahil natatakot ang investors kapag unpredictable ang trade environment. Ngayon, lumipat tayo kay Michael Saylor at strategy. Ayon kay Adam Livingstone, author ng The Bitcoin Age and the Great Harvest, nag-a-acquire ang strategy ng average 2,087 BTC bawat araw sa nakaraang 6 na buwan. Para i-contextualize, ang mga miners pwedeng maglabas ng 450 BTC a day, roughly 13,500 BTC per month, pero si strategy nagtotal na ng 379,800 BTC ang kinuha nila in just 6 months, lampas doble ng bagong supply. Tinawag tuloy ni Livingstone na synthetic halving ang ganitong bilis. Kasi kung hardware halving, kada 4 na taon lang nangyayari. Dito monthly, nababawasan ang available float dahil nilalamon ng isang korporasyon. Sabi pa niya, habang nagpapatuloy ang pace na ito, magiging mahal ang paghiram ng Bitcoin. Magbabayad ng premium ang gustong umutang dahil lalaki ang scarcity. Magiging luxury service na lang para sa nation states at megacorps ang direct BTC borrowing. Dagdag pa niya, hindi na raw simpleng market price ang magseset sa global cost of capital ng Bitcoin, kundi ang gravitational policies ng pinakaunang Bitcoin superpower, strategy. Ibig sabihin, ang interest rate structure ng BTC lending sa future posibleng iikot sa balance sheet decision ng iisang firm. Nagkomento rin ang Blockstream CEO na si Adam Back sa tweet niya noong April 26. Sinabi niyang kung tuloy-tuloy ang corporate treasury adoption strategy, hindi lang ng MicroStrategy kundi pati ng ibang blue chip firms, maaaring lumipad sa $200 trillion ang market cap ni Bitcoin isang araw. Para sa kanya, arbitrage lang daw ito ng staggered timeline, yun daw dislocation ng fiat present at BTC future. Ngunit may mga skeptics, baka raw ma-leverage masyado ang balance sheet ng strategy dahil debt finance ang karamihan ng buy nila.
Kung maipit sa multi-year bear cycle at bumagsak ng sobra ang price, baka hindi kayanin ng corporate bonds nila. Sa kabilang banda, binigyang diin ng Austrian school author na si Saifeddin Ammous na hindi nakakatakot ang BTC concentration sa iilang kamay. Dahil kung mag-a-attempt silang baguhin ang supply cap, babagsak ang value ng sarili nilang holdings. So kabaliktaran ng kanilang incentives. At kung mag-decide ang shareholders, pwede nilang ibenta ang stock kaya imposible ding i-control ng diktador ang network sa long run. Ngayon, sa institutional demand picture, April 20 to 26, umakyat si Bitcoin ng 11%, umikot sa 94,000 at kasama rito ang record $3.1 billion net inflows papunta sa spot ETF sa loob lang ng 5 araw. Pero may twist, sa perpetual futures nagprint ng matinding negative funding rate noong April 26, hindi pangkaraniwan sa bull environment dahil ibig sabihin mas marami noong sandaling yon ang nagbabayad para mag-short. Nabaliktad sila ng humataw si BTC lampas 94,000. Ang resulta, mahigit $450 million shorts ang na-liquidate mula April 21 pataas. May tulong din mula sa S&P 500, umangat ng 7.1% sa parehong linggo, pero kapansin-pansin na bumaba sa 29% ang 30-day correlation ni BTC sa S&P 500 mula 60% noong March. Kaya hindi natin basta matatawag si Bitcoin na tech stock proxy. Samantala si gold pumalo sa 3,500 noong April 22 pero hindi nag-sustain. Habang si BTC kapag mas matagal na natiling above 90,000, lalo lang tumitibay ang independent asset narrative dito. Sa derivatives, yung monthly future basis umakyat sa 6.5%, pinakamataas sa 7 linggo at moving away from bearish territory. Kaya kahit cautious ang retail sa perp funding, nakakabawi ang institution sa monthly contracts. Standard Charter at Intellectia AI parehong nagsabing kung tuloy-tuloy ang institutional demand, ETF inflows at walang Black Swan event, pwedeng bumalik si BTC sa 100,000. Baka nga bagong all-time high pa as early as May at target na 200,000 bago magtapos ang 2025. Ngunit paalala ni Intellectia, isang malaking regulatory crackdown o geopolitical flashpoint pwede pa ring baliktarin ang trajectory. Now, daily short-term price action tayo ni BTC. So kung mapapansin nyo, meron tayong strong breakout kay BTC, nabasag na yung downtrend channel and this is a new higher high. At currently, nagre-retest ito sa 95,000 resistance. And like what I mentioned sa mga previous analysis video natin dito, kailangan manatili ni Bitcoin above 90,000 to maintain bullish momentum. A retracement is typical scenario here. So posibleng magkaroon ng mitigation dito sa area ng 88,000 or 90,000. Ito yung dating resistance na magsisilbing support para makapag-form siya ng higher low and then bounce and break 95,000 for another higher high. So yun ang bullish scenario natin. Bearish case naman, just in case merong mga negative announcement like bumalik yung fear sa tariff, anything na magbibigay takot sa mga investors in the future, magdudulot yun ng price drop. Probably a total rejection here na mas mahaba sa expectation natin. And then walang bounce and form a lower high instead. Then hindi maganda yun kay BTC. So Bitcoin should stay above 90,000 as possible para ma-maintain niya nga itong bullish momentum. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.